So ano po ang ginawa ninyong hakbang? Tinanggal nyo na kaagad yung mga tali? Opo, lahat na ba? Wala na ho dong mga floating barrier? Well, una sa lahat, Sir Aljo, no, before I respond to your question, Opo. let me first highlight, no, ang Philippine Coast Guard ay sumunod lamang sa instruction ng ating Pangulo sa ating National Security Advisor upon his guidance kay General Eduardo Año. Tinawagan po ni NSA ang ating pong komandante na si Admiral Artemio Abu to come up with a very special operation, no, that would remove itong floating barrier na to sa bunganga ng Baho de Masinloc. So this is a special operation in a way na kung makikita nyo dun sa video na nilabas natin, hindi ito sumakay sa rubber boat. It appears na parang ordinary fishermen lang itong mga to. And then may dala nga lang siyang kutsilyo, no? At pinutol niya yung tali. At the same time, pinagdal na rin namin yung akolahe. We took the anchor with us, no? Ang nangyari dito, dun sa buong haba, no, ng floating barrier na 300 meters na yan, sa dulo-dulo niya, for both ends, merong anchor, no? For it to not to be swayed but ng hangin. Yung waves. So, ang Coast Guard, what we did, dahil hindi naman almost impossible for us, no, using that whole bangka to drag the entire 300-meter floating barrier, we became innovative, no, to just focus on the anchor of the barrier para masway siya ng alon at matanggal yung barrier doon nakaharang sa Baho de Masinloc. Alright. Okay, so wala namang hong mga Chinese militia vessel na inaasang humarang po sa ating mga tauhan. Walang presensya po ng China doon po sa lugar na yan nang inalis po itong mga tali na ito na mga floating barrier, Commodore? Well, Sir Aljo, no, that's the reason why it has to be a very special operation. Kasi nandun pa rin ang 4 na China Coast Guard vessel. Nandun pa din ang mga maritime militia. So that particular special operation is really dangerous, no, sa ating tauhan na nagsagawa ng operation na to. Because there is a possibility kung ma-apprehend sila, no, hindi natin alam kung anong maaaring gawin nila ng China Coast Guard. Paano kung muling ibabalik yan ng China? Maglagay na naman sila uli ng barrier dyan. Yatang pangamba dyan, baka re-rest back ang China sa atin. Well, totoo yan, Sir Aljo. No? We weigh the pros and cons ng ating aksyon na to sa pagtanggal ng floating barrier na to. But isa lang naman talaga ang gusto nating ipahatid sa publiko dito sa ginawa nating aksyon na to sa pag-uutos ng ating Pangulo. It goes to show na ang Philippine government, no, sa pangako ng ating Pangulo na we're not going to surrender any square inch of our territory, itinutupad niya to with that specific instruction. Titindigan natin ang West Philippine Sea. Kahit ano pa mang gawin na pagtaas ng agresyon ng People's Republic of China dito, atin itong sinasaalang-alang, pero ang intensyon ng Pangulo, ipakita sa Pilipino, ipakita sa mundo na ang Pilipinas po ay titindig para po sa ating po mga mangingisda sa Baho de Masinloc. Yun, at least ipinapakita natin, kumbaga sa larong basketball ito, Commodore J, talagang tight defense na tayo. Minsan ay naniniko na tayo dito. Sinusupalpal na natin yung bola, halimbawa, ng kalaban ng China. Yan. Yes, sir. Yo, depensa. Depensa maganda dito eh. The best defense, offense is defense. Parang ganon? Yes, sir. Yes. And of course, yung messaging natin, sir, no, na hindi na tayo basta-basta nabubuli. We're going to stand up against bully. Ganun na ginagawa talaga sa atin. Ito, pasensya na po sa word, Commodore, ha? Talagang pambabastos na ito eh. Balahura na ang China ang ginagawa sa atin. Wala nang respeto po. No? Ang ginagawa, atin yan eh. Hindi po ba? Yung baka mangyari po dyan, ang sinasabi nila, taktika ng China para i-divert atensyon doon naman sa problema natin sa Ayungin Shoal. Gaano ba kalayo Ayungin Shoal sa Scarborough po? Ang malayo naman po. Malayo. Pero ang distansya po ng Baho de Masinloc sa Sambales
is only 120 nautical miles. No? At ang Ayungin naman sa bandang Palawan, Opo. that's only 100 nautical miles. Okay. Yung Scarborough, malayo ba yan dyan sa pinaglagyan ng mga barrier? Yung Scarborough mismo sa Baho de Masinloc? O malapit lang? Yung nilagyan ng barrier, sir, ang Baho de Masinloc mismo, no? Okay. Ang Baho de Masinloc kasi, sir, meron siyang lagoon sa loob, no? Oo. Yung buong Bahura, napapaligiran siya ng sa gitna niya, merong lagoon kung saan nakakapangisda ang mga Pilipino. Oo. So, ang ginagawa nila, ang hinaharangan nila is yung daan papasok sa lagoon ng Baho de Masinloc. Para hindi tayo makapangisda. Para hindi tayo makapangisda sa loob ng Tingnan mo lagoon. naman yun. Pero ang dati, mga Filipino fishermen, Opo. nakakapangisda pa rin naman sa surroundings ng Baho de Masinloc, sir. pero mas maraming isda doon mismo sa loob. Yes, sir. Oh. Mas maraming isda, and of course, dahil sa loob ng Bahura, mas kalmado ang dagat dito. Ito po, So, opo. yes, sir. Napapanood natin, parang nakikipaghabulan talaga. Ito ba'y nakikipaghabulan ang motor de bangka ng isang Pilipino mangingisda? Naka-smile pa eh. Parang mas mabilis pa yata itong motor na pump ng mangingisdang Pilipino eh. Tapos ang katabi, Chinese Coast Guard eh. Mas high-tech ito. Opo. Ano ba ito? Parang normal lang na, pero hindi naman sinasaktan, hindi po ba? Hinaharang lang, no? So, pag nakalusot ang mga Pilipino dito, Commodore, pwede sila makapangisda. Why not? Ang sinasabi nila, eskortan na lang natin ating mga mangingisda. Well, ginagawa na natin. Nagkakaroon tayo ng resupply mission, binibigyan natin ng pagkain at ganun din gasolina or diesel ating mga mangingisda. Maya po ay e-escortan na lang natin ang ating mga mangingisda para freely sa ating lugar ay makapangisda po sila. Kawawa naman po at wala nakita. Totoo naman po yan, sir. No? Ito po ang intensyon ng ating national government. Okay. For the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and also jointly, no, patrolyahan ng Philippine Coast Guard vessel. Makakaasa po ang ating mga mangingisda sa parte ng Pilipinas na ito. Natutulungan po natin ang presensya ng mga mangingisda dito to ensure yung kaligtasan po nila at siguraduhin na hindi sila mabubuli dahil nandun ng government vessel, whether that's BFAR or whether that's Philippine Coast Guard vessel, sir. Gaano po tayo consistent na talagang nakaantabay tayo dyan na para bang China, bukang araw-araw yata, may mga barko sila dyan naka-standby, nakadaong. Ganon din ang gagawin natin, sir, Coast Guard? Well, honestly, sir, no, we cannot be able to sustain that kind of patrol with a very limited number of assets from the Coast Guard and, of course, the resources that we have, no. Ang China Coast Guard dyan, totoo po yung sinasabi nyo, any day, no, there are 4 China Coast Guard vessels patrolling Baho de Masinloc. Oh, yun na nga eh. But for the Philippines, we're just going to make sure na every once in a while, nagpaparamdam tayo ng presensya dito. Sinisiguro natin na makapagbigay tayo ng ayuda at krudo sa mga Pilipinong mangingisda. But this is also the right opportunity, Sir Aljo, no? Yes, Let me first highlight. Sa mga nakaraang administrasyon, sa mga nakaraang taon, since 2012, it has always been a struggle for the Philippine government to dispatch any government vessel to come close to Baho de Masinloc. In this particular mission that we did last September 19 to 23, wala ito lang ang pagkakataon na nakapasok tayo to a distance of 300 meters from Baho de Masinloc. So, this is already a small victory for us, no? Kung matutuloy-tuloy lang natin ito, magkakaroon ng presensya ang Philippine government vessels dito. That's already a different shift of approach, no, sa mga nakaraang panahon. Wala naman kayo monitor na ginagawang reclamation o kaya pagtambak ng lupa po dyan ng China, dyan po sa shoal na yan, Baho de Masinloc? Wala naman po, sir. Wala? Opo. Wala naman, sir. So, yung pong mga nasirang bahura, mga korales, China ho ba may gawa nun? China militia vessel? Ano po ba to, sir? Sa may Rosol Reef? Yeah, Rosol Reef yun. Sa Rosol Reef. Marami kasing reef dyan eh. Opo. Yes, sir.
sinasabi po ng Coast Guard so nakaraang last week, no, na report natin, ang pagkasira ng corals na nakita natin dito sa dalawang areas na to, there are no other vessels present during that time when we conducted the underwater survey. Okay. There were presence of Chinese maritime militia vessels swarming in that particular location. And when we did the underwater survey, ito yung mga bumulaga sa atin, no? Patay na corals, at wala na, almost zero life form na dito sa seabed ng Rosol Reef and Sabina Shoal. Ilang reefs ba o shoal ang talagang binabantayan natin ng maigi dyan, sir? Rosol Reef, Bao de Masinloc, Ayungin, ano pa? Well, ang binabantayan talaga natin dito, sir, ito yung mga maritime features na hindi natin occupied, no? But we have already carried out different special mission to explore itong mga possibilities na pagkasira ng corals. But as of this time, we are only authorized to talk about Rosol Reef and Escoda Shoal, sir. I hope you'd understand. I don't have clearance to divulge to the public what are the other maritime features na monitor natin, sir, na may extensive damage ng coral and seabed. Ito ba, reaksyon nyo po na tinanggal na, inalis na po yung mga floating barrier ng ginalagay po ng China dyan po sa Bao de Masinloc. Go ahead po. Dapat lang po, ano? Dapat lang talaga na inalis yun, no? Dapat talaga aksyonan na natin. Hindi lang yung pag-alis doon, kundi yung dapat aksyonan na natin. Hindi lang doon sa nanonood tayo at nakikinig kung ano na yung mga ginagawa ng mga Chinese Commercial Fishing Vessel at mga Chinese Coast Guard dyan, no? Wala naman tayo ibang kikihin dyan doon sa pagdurog ng mga coral reefs. Sila yun, eh. Kasi sila talaga yung mga historical, no? Na pagsira dyan sa ating karagatan, particular sa West Philippines, yung illegal pagtayo nila ng mga artificial island yan at pagtayo ng mga base militar nila dyan. At ito, ano, yung hindi na sila umaalis doon sa natuklasan, ano, na mga durog-durog na halos nasa 6 kilometer na lang from the shoreline ng Kalayaan, munisipyo ng Kalayaan, layo, no? Kaya, ano yan, kailangan dapat talaga aksyon na. Hindi na talaga obra yung, ano yan, not verbal, saka yung diplomatic focus natin sa gobyerno ng China dahil hindi na nila pinapakinggan yun at masigit na dapat aksyonan. Tama po yun, sinusuportahan natin at dapat talaga magpahayag na si Pangulong Duterte condemnation at pagpapanagot dito sa gobyerno ng China sa patuloy nila, no, na presensya sa West Philippines. Kasi walang batayan, walang batas, no? Walang legal na batayan na pinapayagan sila dyan. Wala dapat sila dyan. Ng Pangulong Marcos Jr. Opo. Alright. Opo, okay. Jr. Okay. Ano ba klaseng mga isda na huhuli natin dyan? Gaano ka-importante ito pong Bao de Masinloc? Dahil sinasabi ng inyong grupo, 70% ang nawawala sa mga mangingisda simulang magsagawa ng aktibidad ang China sa West Philippine Sea. 70% ng kanilang kita. Yes, opo. Actually, noong 2020 pa yung report, no? Mas malala yan ngayon kasi yung mga 2020 hindi pa ganyang kalala, no? Yung dami ng presensya ng mga Chinese Coast Guard at saka yung commercial fishing vessel ng China. At hindi pa yung kadalas na bawat punta nila doon ay hinaharas sila at talagang tinatabo, no? Ngayon, tinatabo, no? Kita naman natin kung paano hulin yung maliit na bangka natin ng mga speedboat ng mga Chinese Coast Guard, no? Ganun po ano yan, yung report. Ang kahalagahan yan, kasi yung West Philippines noon, talagang napakayaman na pangisdaan yan kasi talagang sulit na coral reef siya, no? At ang daming klaseng isda. Ang isang matatandaan natin, yung endangered na sa atin, no? Matagal na natin pinagbawal na hulihin, yung maming. Yung maming, no? Opo. Oo, kung natatandaan nyo. Diyan lang po yun, makikita sa West Philippines. May mga maming pa ba doon? Baka inubos na ng China. Naku, porbida. Oo, pati yung mga clam. Mga clams? Mga clam natin, no? Ang daming clam dyan. At maliban doon sa mga buhay, pati yung mga shell, mga patay na, no? Shell ng clam ay kinukuha nila. At meron pang mga report sa atin yan, mga 2015 Sabi ng mga mangisda natin na pumupunta doon, binubomba ng mga Chinese fisherman yung bahura para lumitaw, yung mga tago sa ilalim ng bahura, ng buhangin, ng mga patay na shell ng clam. Kaya ganun kalala. Grabe, at matindi siyempre, talaga. dahil nga doon sa
mayaman yan. Pati yung mga mamahaling isda natin, yung lapu-lapu, Naku. no, yung mga isdang bato, ay dyan natin matatagpuan. Kung bakit, marami pa tayong nahuhuling isda dito sa bahagi ng Palawan, bahagi ng Zambales, and bahagi ng Southern Tagalog, Mindoro, dahil dyan sa West Philippines. Pag nawala yan, ay talagang matindi yung natin, no, epekto. At sa kabuuan, sabi ng DIPAR, ang kabuang ambag daw ng West Philippines noon, no, ay 20% ng total production natin. Iyan ay yung katangian ng panghuhuli ng mga mangingisda natin. Napaka-traditional pa rin, di ba? Karamihan, bingwit, tsaka pana. Opo. Oo. Kaya ganun ka 20% lang. Pero kung mga, siguro, mga high-tech na yung gabi, baka mas malaki. Yung supply na may aambag ng West Philippines. Kasi napakalawak po talaga yan at napakayaman at napaka-produktibo dahil nga dyan sa virgin na yan, corals. Okay. Itong mameng Napoleon Rush, tama ho ba? Napoleon Rush. Yan. Yes, yan yung Napoleon. On the verge of extinction, tayo ay pinoprotektahan natin ito. Ang alam ko, itong mahal po ito eh. Mahal itong delicacy na ito sa China. So malamang, sa alamang, naubos na po ito dyan. Tama po yun. Naku. Kasi may mga picture nga yung ating mga mangisda nung wala pa yung presensya ng mga China dyan. Na nagpapapicture sila kasama nilang dumalango yung mga maming. Naku. Kasi mabait siyang isda eh. Nahahawakan, napapakain. Oo nga. Ang lalaki niyan. Talagang malalaki sa tao, malaki sa atin yun. Pero ngayon parang wala na. Sus, inubos na talaga nila, no? Oo. Well, okay. Sige, eto na lang po, ano ang panawagan po ninyo sa pamalaan? Ang sinabi ko nga kanina kay Commodore J, although talagang gipit sila sa supply, sa gasolina, wala tayong mga barko na mag-escort po sa inyo dyan. Dapat kasi katulad ng China eh. Yung Chinese militia vessel nila, siguro may mga Chinese fishing vessels din, ine-escortan na mga Chinese militia vessel at ng China Coast Guard. Yan din ang dapat gawin sa Pilipinas. Kaya lang, honestly, sinasabi nga ng gobyerno, wala tayong sapat na kagamitan at hindi natin masusustain yung ating pong pagsusupply ng gasolina. Ano po panawagan na lang ninyo sa ating pamalaan? Kaya malinaw na pinapakita na wala talaga tayo. Hindi natin na-forwarded yung security natin, no? Department, lalo na dyan sa pagtatanggol sa ating mga teritoryo na ganito nangyari. Hindi natin napagandaan yun. No? Kasi yun ang dapat ngayon. Tama. No? Mas doon natin ituon yung focus natin. Kasi ito yung banta ng seguridad natin. Pag nawala po yung West Philippines, talagang malaki po talaga yung epekto niya. Sa supply natin ng isda. Ngayon nga, naramdaman na natin, lalo pa sa mga pag hindi na tayo nakakapangisda dyan dahil okupado na lang yan. Kaya mas maganda doon, kung kulang pa yung barko, mas maganda, maglagay na tayo ng permanenting outpost doon, no? Tapos mga maliliit mga speedboat para kahit papaano, meron talagang permanente. At anytime, 24/7 na may re-report natin kung mayroong mga ginagawang illegal, no? Yung iba't ibang mga pagpasok ng mga illegal na mga mangingisda ng ibang bansa dyan sa ating territorial water. Siguro mga immediate na dapat gawin. Yung mga hindi naman nasasayang lang na pundo tulad ng confidential intelligence fund na napakakalaki, itong 129 million. Nasa pulyo po. Tama. President, sana ito ang gawin. Tama. Huwag na nilang ilaan.